Sabado nga ng mga araw na to at gabi na ng mga oras na to. Dapat talaga matutulog na ako ng mga oras na to kasi kailangan kong gumising ng maaga dahil aalis ako bukas kasi meron akong racket. Pero dahil sobrang aga pa naman din kasi talaga na itong mga mamis, alas 7 pa lang ng gabi, naisipan ko na bago nga ako matulog, gawin ko na yung mga dapat kong gawin na dapat ay linggo ko ng gabi gagawin. Usually talaga mga mamis, naglalaba ko ng mga uniform ni Athena linggo na kasi ngayon lang naman talaga yung lalaban ko. Pero ang ginawa ko habang nagpapaikot ako ng mga shorts namin ni Athena sa washing, yung mga uniform naman ni Athena, dito ko na nga kinusutan sa lababo kasi hindi ko naman na talaga pinapaikot to sa washing. Kahit yung palda, pati yung PE uniform niya. Kaya ko din pala naisipan mga mamis na labhan na nga tong mga uniform niya na gagamitin niya sa Lunes pagpasok niya ng Sabado ng gabi. Kasi nga mga mamis, yung racket ko ng linggo or kinabukasan niyan, pagudan yon. Uwi kasi ako dun sa bahay ng mama ko mga mamis kasi meron akong irereban at hindi lang yun isa kung hindi dalawa. Kaya sinabi ko sa inyo na paguran yun kasi pagsasabayin ko sila, talagang ilalabas ko yung buong lakas ko doon mga mamis. Yung dalawang irereban ko pala mga mamis na pagsasabayin ko ng linggo, yung asawa ng kuya ko yun na panganay tapos yung kaibigan ko. Parehas naman yung magbabayad mga mamis kasi hindi na ako pwedeng maglibre ngayon dahil matindi ang pangangailangan ko. Yung kaibigan ko, mga mamis, yung asawa talaga niya na nasa ibang bansa ang nag-chat sa akin na gusto nga daw siyang ipariban. Syempre, dahil ako, alam nyo naman, mukha akong pera, pumayag agad ako, tapos siningil ko agad ng malaki yung asawa niya kasi hello, nasa ibang bansa yun. Charat! So ito, mabalik na nga tayo sa ginagawa ko dahil hindi pa nga ako napagod sa ginawa ko paglalaba ng mga short namin ni Athena at ng mga uniform niya. Ito nga't pinaikot ko pa dito sa washing ngayon yung mga kumot, sapin sa kama, pati na rin yung mga punda, pati na rin yung mga towel ko dito sa washing. Hindi pa rin kasi talaga ako dinadalaw ng antok ng mga oras na to kasi late na rin talaga ako nagising. Kaya ko na din pala naisipan na labhan na yung mga dapat labhan mga mamis kasi nga 'di ba sabi ko sa inyo, dalawa yung irereban ko doon at malamang uuwi ako ng linggo na pagod na pagod. Alam ginagawa ko kapag ganun mga mamis, kapag alam kong pagod ako sa pagre-reband, hindi talaga ako kumikilos ng sunod-sunod na araw. Halimbawa, gaya nito, magre-reband ako ng linggo, tas pag uwi ko ng linggo ng gabi, puro higa lang yung gagawin ko nun hanggang Lunes, Martes, Miyerkules. Depende sa akin kung hanggang kailan ako magpapahinga or nakahiga lang. So, binabawi ko naman yung pagod ko ng araw na yon ng ilang araw na higa. Kasi pinapakiramdaman ko lagi yung katawan ko mga mamis kung pagod pa ba siya, kung kaya niya na bang kumilis or hindi pa. Kahit na palagi ko sinasabi sa inyo mga mamis na may mga bagay na akala ko dati hindi ko na magagawa pero nagagawa ko pa din ngayon. Hindi ko pa din naman inaabuso yung katawan ko. Alam ko pa din kung kailan siya pagod, alam ko pa din kung kailan siya dapat magpahinga ng ilang araw. Ayoko din naman kasi mga mamis humilata ulit sa bed hospital. Ayoko na ulit mag-critical. Pero ngayon, dahil nga matindi at gipit na gipit ako, talagang mag-go muna ako dito sa mga nagpapareban sa akin. Alam ko naman mga mamis na lahat tayo nagigipit, hindi lang ako, marami sa atin ang nagigipit dito, pero gawa lang tayo ng gawa ng paraan hanggat kaya natin. So anyway mga mamis, ito nga tatapos na ako maglaba. Bago ako matulog, syempre kailangan ko maghilamos gamit ang sabon na palagi kong kinagamit. So yun mga mamis, sa mga hindi pa nakakapag-try ng sabon, gaya ko na tigyawatin, tapos after tigyawatin, madaming dark spot, try nyo na tong sabon na to kasi hindi ako papapahiya dito. Marami naman nagko-comment dyan sa baba na mga nakagamit na ng sabon at nagbibigay ng magandang feedback. And fast forward tayo mga mamis, linggo na nga ng umaga to. Actually, 4 AM pa lang talaga nagising na ako kasi nga dumating na si daddy at meron siyang dalang almusal. Kaya kumain na ako kasi kailangan ko talagang kumain bago umalis. Dahil sigurado talaga ako na mauubos ang lakas ko pag uwi ko doon at pag nagreban na ako or nagsimula na ako magreban sa dalawang tao. Bali nakapagbihis na nga ako mga mamis tapos muntik ako na makalimutan ulit maghilamos. Ang hilamos ko talaga mga mamis, umaga at gabi. Pero yung umaga, hindi talaga lagi. May time kasi talaga nakakalimutan ko din kasi madalas tanghali na nga ako nagigising. Nung natapos naman ako maghilamos, sinayos ko muna tong pinaghigaan ko. Bali hindi na maglalatag si daddy sa baba mga mamis kasi dito na siya matutulog sa higaan ko. Kagabi bago ako matulog, inayos ko na yung mga bibit-bitin ko, mga gamot sa riban, gamot sa Brazilian, mga plancha, blower. Tapos magdadala pala ako ng 2 sunscreen at saka ng mga sabon kasi nga nung nakaraan buwan pa talaga merong mga gustong bumili niyan sa akin. Kaya nagdala na ako ngayon para kung sakaling makita ko sila or maabutan ko sila doon, maibigay ko na yan. Tapos nagdala rin pala ako ng extra damit ko kasi wala naman akong damit doon kila mama para nga magpapalit muna ako bago ko sila ireban. Buti na nga lang naalala ko na magdala ng mga sabon, pati na rin ng sunscreen, tapos extra damit kasi yun nakalimutan ko palang ilagay kagabi. Ito at nakapagbihis na nga ako and si daddy nagbibihis na din. Ihahatid kasi ako ni daddy mga mamis. Dapat talaga magkukumute lang ako kasi isang sakay lang naman ako ng jeep. Pero at si daddy natatakot kasi masyado daw ako maganda, baka maagaw ako sa kanya. Charat! Ito yung
yung outfit ko mga mamis, ganito yung atake ko. Mahilig talaga ako magdala ng mga eco bag mga mamis. Mas pag gusto ko talagang nagdadala ako ng mga eco bag kaysa mga backpack, mga sling bag. Hindi talaga ako mahilig sa bag. Bigyan niyo ako ng eco bag, tas kahit anong eco bag pa yan, bibit-bitin ko. Naalala ko dati mga mamis nung sa Laguna pa kami nakatira, tapos uuwi nga kami dito sa may Quezon City. Yung mga lagayan namin ng mga damit ni Atina kapag uuwi kami dito, yung eco bag na ganyan malaki. Tas iba-iba yung kulay ng eco bag ko dati. May SM, may Pure Gold, may Shopwise. Ngayon Landers, pero social ang aking eco bag. So, fast forward tayo mga mamis. Nandito na ako sa lugar namin. Nandito na ako kung saan ako lumaki at kung saan nahubog ang pagiging chismosa ko. Dahil nga linggo to mga mamis, dumaan kami o napadaan kami ni Daddy sa may simbahan. Tapos may nakita kaming mga nagtitinda ng kakanin. Kaya sabi ni Daddy, bili na daw ako para nga meron akong pasalubong dito sa bahay. At sakto naman pagdating namin dito ay gising na nga tong isang pamangkin ko. Si Daddy mga mamis, pagkahatid niya sa akin, hinatid niya lang ako dito sa may pinto. Tapos umalis na rin siya. Kasi hindi pa natutulog si Daddy mga mamis para makatulog na rin siya. Sakto nga mga mamis, pagkahatid sa akin dyan ni Daddy, biglang bumagsak yung ulan. Hindi naman malakas pero ulan talaga siya. And alam ko naman si Daddy may dalang kapote yun. Kaya nagkapote yun. Ako naman ito, nakapagbihis na ako. Tapos isa-isa ko nang inilabas yung mga kailangan ko o yung mga gagamitin ko kapag sinimulan ko na silang ereban. Pagdating ko nga mga mamis, wala si Mamay. Nagpunta daw sa Quiapo, nagbantay ng paninda ng tita ko. Sayang, meron pa naman sana akong ibibigay sa mama ko bukod sa kakanin. Pero next time na lang. So after ko nga magbihis, habang hinahantay ko naman na nag-aalmusal pa yung asawa ng kuya ko dahil siya yung una kong applyan ng gabot, ihatid ko muna tong mga in-order sa akin. Ano madumi? Walang madumi. Kikita pa ako dyan. Pero sabi lang. Magkano lahat? Ayun, may calculator ka. Aray ko. Wait. Magkano lahat? 79, dalawang 79. Tsaka isang 239. Ano ng 239 Ito, dito? 29. Ito, 397. Wait lang, wala ko. 397. Okay na to, yes, thank you. Dito na ako tiraban ko sa April. Okay. Pagkamigay ko ng order na sabon tsaka sunscreen mga mamis, bumalik na agad ako dito sa bahay para masimulan ko ng ireban itong asawa ng kuya ko. Bale, ito yung buhok ng asawa ng kuya ko. Hindi ko na matandaan kung kailan ko siya huling nireban, pero ako din talaga yung lagi nagreban sa kanya. Tapos, pagkatapos naman sa asawa ng kuya ko, bale, ito naman yung buhok ng kaibigan ko. Hindi na ako nag-video mga mamis habang nireban ko sila kasi nag-focus na talaga ako sa mga buhok nila. Bale, ito na natapos ko na silang ireban. Bale, ito yung sa asawa ng kuya ko. Reban and Brazilian yan. Walang kulay yung buhok niya mga mamis ha. Tapos ito naman yung sa kaibigan ko. Bali sa kaibigan ko, Reban Brazilian, tas nagpa-hair color siya. Yung hair color sa kanya yun, ako na lang yung nag-apply nun. Kaya ako pala tinanggap na sabay ko silang ire-reban mga mamis nung araw na to kasi nga parehas lang naman na manipis yung buhok nila, hindi ako may hirapan. Nung natapos ko na nga silang ireban mga mamis, syempre nagkabayaran na oras naman na para ako'y mag-asikaso para umuwi na ako. Nakita nyo naman yung mukha ko, talagang pagod na pagod. Hindi ko na maantay yung mama ko mga mamis kasi nagpasundo na ako kay Daddy. Kasi si Daddy kailangan niya na rin umalis or pumasok sa trabaho at wala magbabantay kay Atina sa bahay. And fast forward ulit tayo mga mamis, nandito na ako sa bahay. Saan yung baby ko? Baby! Namiss ka ni Mami! Namiss mo ba ako? I love you! Mwah!